Nakagawa nga ako nitong cordon bleu bite size. Magugulat kayo sa lasa nito dahil masarap at malutong. Siguradong magugustuhan ng mga anak nyo. Una na dyan itong chicken fillet. Bali 1/4 lang to. Meron ding ham do sa cordon bleu kaya maglalagay din tayo. Bali kalahati lang ng ham yung ilalagay ko dyan. Meron ding cheese do sa cordon bleu kaya maglalagay din tayo. So bali itong cheese, ham at chicken fillet papadaanin muna natin to sa food processor para lang maghiling. Para magkalasa naman na to, naglagay na ako dyan ng konting salt at konting garlic powder. Tapos gilingin na muna natin yan gamit itong food processor. Sa pagbalot naman yan, gagamit ako nitong molo wrapper. Medyo pahiga yung paglagay ko ng karne dyan kasi parang pabag na style yung gagawin natin. Kailangan din natin lagyan ng tubig yung mga sides na yan para dumikit siya at hindi bumuka. Tapos i-fold nyo lang ng parang ganyan at kailangan pagdikitin nyo din yung magkabilang gilid. Dito naman sa may side na to, kailangan nyo lang tong i-fold na parang ganyan dito sa magkabilang gilid para makagawa tayo ng bag. Habang nagbabalot nga ako dito, tinawag lang ako saglit ni Papa dahil ipapakita niya daw kung tama ba yung pinturang naikabit nila doon sa kwarto ni Ate Talia. Gabi na nga to, talagang nag-overtime lang sila para matapos na yung room ni Ate Talia dahil ngayong September ay lilipat na kami. Eto guys, nagtatry kasi sila nung pink at green. Ito pala yung straight color ng pastel kaso hindi ito yung hinahanap kong color ng pagka-pink. Ganito pala yung kulay ng pastel, medyo dark siya. Ang hinahanap ko is yung light pink lang, parang baby pink. Kaya sabi ni Papa, mag-mix na lang daw ulit sila ng light pink dyan. Ang gagaling nga ng mga tauhan na nakuha ni Papa dito sa bahay namin. Talagang piling-pili niya yan. Ultimo dito sa may TV rack, sa mga pintura, lahat yan. Solid ang pagkakagawa nila. Mabalik na nga tayo dito guys. Ayan, natapos ko na itong balutin lahat at naka 32 pieces ako. Kita nyo na napakadaming magagawa. Pag talaga sa bahay ka lang gumawa, mas tipid. Ipiprito ko na to at habang iniintay ko namang uminit yung mantika, gagawa na ako ng garlic mayo dip. Pinagsama-sama ko lang yung kalahating cup ng mayonnaise, 1 garlic clove. Naglagay din ako dyan ng konting garlic powder, konting salt, konting pepper, at kalahating kutsara naman ng sugar. Para naman hindi siya masyadong malapot, maglalagay din ako dyan ng 1 kutsarang tubig lang. Mix nyo lang yan. Ako nga meron ako ditong tiga-mix, pero tingnan nyo naman at nagkatapon-tapon lang. Ito na guys, lahat ng naiprito ko. Grabe, hindi ko naman nakalain gantong kasarap pala yung kakalabasan nito. Kaya itry nyo na din to guys. Ang sarap niya, saktong-sakto yung timpla.